Fellowship Online Bible Study. Salamat po sa mga kapatid na naririto po sa church natin na umattend sa atin live. Amen. Live na po ba tayo? Oh, praise the Lord, praise God. Salamat po at sa lahat po ng nanonood at mag-join po sa ating online Bible study. Welcome po sa ating online Bible study. Ako po si Joey Narciso at tayo po ay member dito sa Abide Christian Fellowship dito sa Los Angeles, California. Praise the Lord. So for tonight po, tulad po ng ating in-advertise, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi is The Incarnate Jesus. The Incarnate Jesus. Ano po bang ibig sabihin ng Incarnate Jesus? At ito po ay napakahalaga na mapag-aralan po natin sapagkat ito po yung magsasabi sa atin ng dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay naparito sa lupa. At tayo po ay mag-umpisa po sa isang maiksing panalangin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na minsan pa, Panginoon, kami po ay makapagbabahagi ng inyong salita. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our Lord and our God. And let your Holy Spirit move, Panginoon, as we study your word, as we proclaim the Lord Jesus Christ upon this Bible study. At nananampalataya po kami, Panginoon, na ang bawat isang mag-join, ang bawat isang makikinig, Panginoon, ay mapagpapala at kami po, Panginoon, ay ma-equip sa patuloy, Panginoon, na pagkakilala upang maging mas malalim pa po ang pagkakilala namin sa inyo. Lord, yung ibang mga tao na mag-join pa maya-maya, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na sila po ay ihanda mo na at i-prepare mo ang kanilang mga puso't isipan. Ang kagalakan po ay nasa kanila, ang kaunawaan ay ipagkaloob po sa bawat isa, Panginoon, maging matabang lupa ang aming mga puso. At nananampalataya po kami, Panginoon, na kayo po ang maluluwalhati sa aming kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Praise the Lord. Again po, welcome po ulit sa ating first online Bible study dito po sa ating church. Ang Bible study po natin dito ay expository. Ibig sabihin po ng expository Bible study, ito po ay pag-aaral ng book by book, chapter by chapter, verse by verse ng salita ng ating Panginoon. Napakahalaga po kasi na ang pag-aaral po natin ng Bible ay expository para hindi po tayo tatalon-talon kung ano lang yung mga gusto mga verses, ila yung gagamitin, kung ano lang yung mga verses na pabor sa'yo, ila yung ginagamit. Ang expository po kasi makikita po natin yung flow of thought nung kung paano po sinulat ang isang libro sa Biblia. Pero sabi nga po natin doon sa ating announcement, dahil ito po ang ating unang buwan ng pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Los Angeles, California sa ating bagong church, ang ating pag-uusapan for the whole month of September is all about Jesus. At ngayong gabi po, ang ating pong pag-aaralan is the Incarnate Jesus. At ang teksto po natin ay magagaling sa aklat ng Juan, chapter 18, verses 33 to 38. Bago po ako magpatuloy, ano po ba ang gusto ninyong wika? English or Tagalog? Taglish na lang po tayo. Taglish, praise the Lord. Sabi po dito sa New King James Version, John chapter 18 verses 33 to 38. Then Pilate entered the praetorium again, called Jesus and said to him, Are you the king of the Jews? Jesus answered him, Are you speaking for yourself about this? Or did others tell you this concerning me? Pilate answered, Am I a Jew? Your own nation and chief priests have delivered you to me. What have you done? Jesus answered, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants would fight, so that I should not be delivered to the Jews. But now, my kingdom is not from here. Pilate therefore said to him, Are you a king then? Tignan po natin yung sinabi ng ating Panginoon dito. Jesus answered, You say rightly that I am a king. For this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Everyone who is of the truth hears my voice. Pilate said to him, What is truth? And when he had said this, he went out again to the Jews and said to them, I find no fault in him at all.
Napakahalaga po dito sa verse 38 na ini-highlight ko po, what is truth? Ano po yung katotohanan? Alam po ba ninyo na sa buong Biblia, pagka inyo pong binasa ang buong New Testament, ito lang po yung verse na magsasabi, na sinabi ng Panginoon, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak. At ang sabi po ng Panginoon, ano po yung dahilan kung bakit siya ipinanganak? Babasahin ko po sa Tagalog, sabi po dito, ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at napalito sa sanglibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Ayan. Iyon daw po yung dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak sa lupa upang magpatotoo sa katotohanan. Alam mo ninyo mga kapatid, kapag hindi po natin naunawaan yung dahilan ng Diyos, kung bakit may John 3:16. Ano po ba yung sinabi sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba yung reason? Bakit ang ating Panginoong Jesus ay ipinanganak dito sa mundong ibabaw? Pero bago po natin sagutan yung napakahalagang tanong na ito, ay meron lang po akong nais na i-clarify. Alam po ninyo, ito pong tanong nito, why was Jesus born? Ito po ay grammatically correct, but theologically problematic. Bakit po? Bakit naging theologically problematic yan? Kailan po ba nag-uumpisa ang buhay ng tao? Ang buhay po ng tao, ayon po dun sa mga nabasa ko, actually nag-research ako, ayon sa National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, marami po sila mga kinote doon. Ito po ay isang US government website. At mga kinote po nila doon, example, 1997, the Third Assembly of the Pontifical Academy for Life was held in Vatican City. At ang sabi po nila, it has been concluded that at the fusion of the two gametes, a new real human individual initiates its own existence. So, noong 1997 po, ang Vatican, ang Roman Catholic Church, nagdeklara po sila na during that time na ma-fertilize po yung egg cell, doon na po nag-umpisa ang buhay. Kinote din po nila nung doon po sa research na yun si Aristotle. Si Aristotle po ay isang great philosopher and naturalist. Ang sabi po niya, he argued that the male semen had a special power residing in it, pneuma, to transform the menstrual blood first into a living being. Ito yung sabi niya, first, during the time ng fertilization daw, ang nangyayari po, nagtaturn daw po ito into a living being with a vegetative soul after 7 days. And subsequently into one with a sensitive soul 40 days after contact with the male semen. So according to Aristotle, after 40 days daw po, nagiging living soul na. Nagiging living soul na raw po yung na-fertilize na yun. And si Saint Thomas Aquinas, he also shared the philosophy ni Aristotle. Pero dinagdagan po niya ng God. Ang God yung nagka-transform into a living creature. And doon po sa nabasa po natin na yun na article, ang sabi po doon, may isang statement po doon, ang sabi po doon, after modern scientists discovered the process of fertilization, most people took for granted that human being, complete with a rational soul, began once fertilization had taken place. So, ang buhay po natin, ang sabi po ng siyensya, ay nag-uumpisa po once na ma-fertilize po yung egg cell. Kung ako po ang tatanungin nyo, alam po ninyo kung kailan po nag-umpisa ang buhay ng tao? Ito po ay nag-umpisa po ng si Adan ay bigyan ng buhay ng ating Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 7. Sabi po dito, and the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Iyon po yung umpisa ng buhay ng tao nung panahon ni Adan 6,000 years ago. Bakit ko sinabing ang buhay ng tao ay nag-umpisa dun sa panahon ni Adan? Wag ho kayo mako-confuse. Sapagkat meron ng interesting verses na nabasa ko po sa Hebrews chapter 7 verses 9 to 10. Alam mo ba niyo ang sinasabi dito? Sabi po dito, Hebrews chapter 7 verses 9 to 10. Even Levi, who receives tithes,
pay tithes through Abraham, so to speak. Sa verse 10, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. Ito ho yung sinabi ito po kasing Hebrews chapter 7, ito po yung patungkol kay Melchizedek, na si Abraham daw po ay nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Hindi ho ba si Abraham, ang anak po ni Abraham ay si Isaac? Ang anak po ni Isaac ay si Jacob. At ang anak po ni Jacob, isa sa mga anak ni Jacob ay si Levi. Hindi ba? Pero ang sinabi po dito sa Hebrews chapter 7 verse 9, si Levi daw na tumatanggap ng mga tithes ay nagbayad ng tithes through Abraham. Sapagkat si Levi daw ay nandun pa sa sinapupunan ng kanyang ama nang mamit ni Abraham si Melchizedek. Hindi ba kamangha-mangha? Sabi ko, wow, napakalalim ng katuruan doon sa Bibliang yon na ang buhay ko pa lang ito ay nandun na ako sa sinapupunan ni Adan nang siya ay likhain ng Diyos. Kaya po ito yung sinabi ko sa inyo na ang buhay ng tao nagsimula nung panahon ni Adan. Pero ano po ba ang pinupunto ko dito? Ito po kasi ang nais ko pong ipaunawa sa bawat isa sa atin. Ang human being, pag tayo ipinanganak o nung likhain ng Diyos si Adan, noon lamang nag-umpisa ang ating buhay. Hindi po ba? Yung ating birth, doon lamang po talaga nagkaroon ng kahulugan ng ating mga buhay. Pero kakaiba po ang ating Panginoon. Even before the Lord Jesus Christ was born, He was. Ang ating Panginoong Hesus po ay naroon na from everlasting to everlasting, hindi pa man po siya ipinapanganak. Ano po ang sabi ng John chapter 1 verses 1 to 2 and tsaka po sa verse 12, sabi po dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning was God. Kailan ba yung beginning? Nang create ng Diyos ang lahat ng material universe, and the Word became flesh and dwelt among us. Mga kapatid, unlike ordinary human being that our lives started with Adam, the Lord Jesus, even before He was born, He already existed. Kaya po, ang theologically correct question, instead of why was Jesus born, is why did Jesus incarnate? Bakit? Ang Panginoong Hesus po ay hindi simpleng ipinanganak. Siya po ay nagkatawang tao. Yung incarnation po, ito po sa Tagalog ay ang pagkakatawang tao sapagkat meron na po siyang buhay. Siya po ay Diyos. Bago pa po siya ipinanganak. Makikita po natin ito sa Philippians chapter 2 verses 5 to 11. Sabi po dito, basahin ko na lang po sa Tagalog, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Malinaw na malinaw mga kapatid, ang Panginoong Hesus ay meron po siyang posisyon in the form of God before His existence dito sa earth, before He incarnated. Kaya po ang tanong, ito po yung tanong natin na kanina ko pa sinasabi, why did Jesus incarnate? At sinagot po yan ng ating Panginoon po sa ating teksto. Sa John chapter 18 verse 37, sabi po diyan, for this cause I was born, and for this cause I have come into the world, that I should bear witness to the truth. Praise the Lord. Bago po ako magpatuloy yung mga kasama po natin sa Facebook Live, kung meron po kayong mga tanong na gusto po ninyong malinawan, kung meron po kayong mga tanong patungkol sa Diyos, patungkol sa pananampalataya, pwede po ninyong i-type doon sa ating comment section at nakaready po ang ating mga kasama dito sa church natin na kunin po ang inyong mga tanong at sasagutin po natin yan sa liwanag ng salita ng ating Panginoon. So sa pagpapatuloy po natin, the Lord Jesus incarnated to bear witness to the truth. So, ano po yung susunod na tanong? Ano ba yung katotohanan? Hindi ba? So, tingnan natin. Bakit daw ipinanganak ang ating Panginoong Hesus? Para raw po siya ay magpatotoo sa katotohanan. Ngayon, ano po ang katotohanan? Actually, si Poncio Pilato, dun sa verse 38, tinanong niya ang ating Panginoon. Sabi po niya, Pilate said to him, what is truth? Ito ho yung nakakalungkot. Tingnan ho niyo sa talata. Ang sabi diyan,
And when he had said this, he went out again to the Jews. Matapos niyang tanungin ng ating Panginoong Jesus, ano ang katotohanan? Siya po ay biglang lumabas at hindi ho niya inantay na sagutin ng ating Panginoon yung kanyang tanong. Nakaka-relate ho ba kayo sa ganito? Meron ho ba kayong mga kilalang taong ganito? Na napakaraming mga tanong patungkol sa Diyos, pero hindi ho talaga gustong malaman kung ano ang sagot? Yes. Hindi ba? Meron ho ako mga na-encounter na ganyan makapamiloso po lang. Hindi ba? Makapamiloso po lang, magre-raise up ng napakaraming questions, pero ayaw naman pakinggan yung iyong mga katanungan, ay yung iyong kasagutan sapagkat sarado na po ang kanilang mga isipan. Alam mo niyo, napakarami ho mga atheist. Ang mga atheist po, ito po yung mga taong hindi po naniniwala sa Diyos. There are a lot of atheists who just claim to be atheists without exerting effort to find out if they are correct or not. Ito ho yung nakakalungkot Nagre-raise up ka ng question, nagre-raise up ka ng problema, ayaw mong hanapan ng solusyon, ayaw mong hanapan ng sagot. Mga kapatid at sa lahat po ng mga nanonood ng video na ito, hindi ho ako naririto para i-insist ko yung pinaniniwalaan ko. Hindi ho tayo nagba-Bible study o nag-aaral ng salita ng Diyos katulad nito para paniwalaan nyo yung pinaniniwalaan ko. Ito ho yung hamon ko ho sa inyo. Yung pinaniniwalaan ninyo, questionin ninyo at patunayan nyo na totoo yung pinaniniwalaan ninyo. Ito ho yung hamon ko sa inyo Sapagkat kung tayo po ay talagang maghahanap ng katotohanan, ang Diyos ho ay magpapakilala sa atin. Yung mga katanungan ho ninyo, ay sasagutin ho na yung Panginoon. Walang taong totohanang naghanap sa Diyos ang hindi makakasumpong sa ating Panginoon. Dito po sa Amerika, meron pong isang sikat na author dito. Ang pangalan po niya ay Lee Strobel. Alam po niyo, ito pong si Lee Strobel, siya po ay isang journalist. Isa po siyang journalist na meron po siyang kakaibang karanasan. Alam mo niyo yung karanasan niya? Ito pong si Lee Strobel kasi, aside from being an investigative journalist, siya po ay isa ring atheist. Ito ho yung kakatuwang kwento. Noong 1979, yung asawa po niya, ang pangalan po ay Leslie. Si Leslie po ay nakakilala sa Panginoon. Si Leslie po ay naging disciple ng ating Panginoon. Nang sabihin ni Leslie kay Lee Strobel, sabi niya, si Lee Strobel sabi, "Nako, ang asawa ko, napaka-funny person, napakasayang tao, magiging corny na. Magiging hallelujah, praise the Lord na. Naging Kristiyano na ang asawa ko, hindi na magiging masaya ang aming pamilya." Ito po ang sabi ni Lee Strobel. At alam po ninyo, sabi niya, pero sa halip na makita niya yung kanyang mga hinihinala, namangha po siya. He was amazed. Bakit? He was actually fascinated because he noticed fundamental changes in Leslie's character. So nakakita po siya ng mga pagbabago dun sa karakter nitong si Leslie, kaya lalo po siya na-intriga. Ano ang nangyari sa asawa ko at nagkaganito siya? At alam mo ninyo, dahil po doon si Lee Strobel, naghanap po siya ng kasagutan sa kanyang tanong. Sabi niya, ano ang nagpabago sa asawa ko at ano ang nagtulak sa kanya to become a better person? At alam mo ninyo ang ginawa ni Lee Strobel? Nagbasa ho siya ng napakaraming mga libro. Ang Bible ho, binasa ho niya verse by verse. Hinanap po niya yung katotohanan sapagkat gusto niyang malaman ano ang nangyari sa asawa ko. Nag-interview ho siya ng napakaraming mga Bible scholars. And alam mo ninyo ang ending? Lee Strobel became a believer himself. At actually, ito pong si Lee Strobel, siya po yung author ng The Case for Christ. Kung hindi pa ho ninyo nababasa yung librong yon, napakaganda ho nun, basahin ho ninyo yon sapagkat investigative journalist ho siya. Doon ho pinakita po ni Lee Strobel na totoo ang Diyos, na mayroong Diyos, na ang Biblia ay karapat-dapat pananampalatayanan. Bakit? Sapagkat naghanap si Lee Strobel at nasumpungan po niya ang kasagutan sa kanyang mga katanungan. Kaya mga kapatid, if you have questions about God, be a truth seeker. And I assure you, you will find answers to your questions and you will be able to know God. Yun po si Lee Strobel. Actually,
kwento ko rin po, ako pinaghanap ng katotohanan dati. Sabi ko po sa inyo, ako po ay napaka-relihiyosong tao sapagkat gusto kong makilala ang Diyos. Lahat ho ng simbahan ay pinagsisimbahan ko. Ako ho ay nagbabasa ng Bible sa Adoration Chapel ng Malolos Cathedral. Sabi ko, kasi Malolos Cathedral to mas powerful dito sa Adoration Chapel ng Malolos Cathedral. At doon po talaga ako nagbabasa ng Bible. At alam mo ninyo, hindi ho ako binigo ng ating Panginoon. Yung lahat ng katanungan ko patungkol sa Diyos, yung lahat ng hinahanap ko patungkol sa Diyos, ibinigay po niya sa akin. Kaya mga kapatid, ang hamon ko po sa inyo, wag ho tayong tumulad kay Poncio Pilato na nagtanong pero hindi naghanap ng sagot. Kaya ito po ang hamon ko po sa bawat isa sa atin. Ang isang taong totohanang naghahanap sa Diyos, sinisigurado ko po, ang Diyos ay magpapakilala sa kanya at masusumpungan niya ang ating Panginoon. Alam po niyo sa Saudi Arabia, sa Middle East, napakarami pong mga Muslim na tao. Ang Diyos mismo nagpapakilala napapanaginipan nila si Jesus Christ. Hindi ba? Mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, pero ngayon napapanaginipan niya si Jesus Christ. Kaya sila, sino ba tong Jesus Christ na to? At sila po ay nagsesearch at sila po ay nakakakilala sa ating Panginoon. Tingnan ho ninyo mga kapatid. Yung mga taong hindi naghahanap sa Panginoon, nagpapakilala ang Diyos. Lalo na kung ang tao hahanapin kung sino talagang ating Panginoon. Definitely, ang Diyos po ay magpapakilala sa Kanya. Amen? Ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral. Ang sagot po, ang tanong po ni Poncio Pilato sa ating Panginoon, what is truth? Ano ba ang katotohanan na ipapakilala daw ng ating Panginoon dito sa lupa? Napakahalaga ho niya sapagkat ang sabi ng Panginoon sa John chapter 8 verses 31 to 32, sa yung verse 32 na lang babasahin ko, sabi po niya diyan, sa makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Alam mo ba ninyo mga kapatid? Ito, yung mga relihiyosong tao, tingnan mo ninyo. Ang mga relihiyosong tao, kapag tayo ay wala sa katotohanan pero relihiyosong tao ka, takot ka sa mga bagay na hindi mo nagagawa. Hindi ba? Takot ka everyday na baka magalit sa iyo ang Diyos kapag ginawa mo to, baka ganito, baka ganon, baka mapunta ka sa impyerno kasi hindi mo nauunawaan ang katotohanan. Ngunit kapag naunawaan po natin ang katotohanan, tayo po ay magiging malaya. Pag naunawaan po natin ang katotohanan, tayo po ay magiging masaya at tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya ang katotohanan po ay hanapin po natin. Ang katotohanan po ay sikapin po nating alamin. Sige po, wild guess. Sa mga naririto po, ano ba ang katotohanan? Sige, natatakot yata sa mga kutya. Ano ba ang katotohanan? What is truth? Tingnan mo natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ba ang katotohanan? John 14:6. Ano ang sabi diyan? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ano sa Tagalog ko? Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, take note of this. The truth is not a principle, nor an idea, nor a worldview. The truth is a person, and His name is Jesus. Nakuha po natin yon. Nagpakilala ang Panginoon. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Alam mo niyo, bago ipanganak ang ating Panginoong Jesus dito sa lupa, ang mga religious leaders, hindi ho nila kilala talaga kung sino ang Diyos. Napakarami ho nilang katanungan kung ano talaga ang nangyayari pagkatapos tayo mamatay. Sino nga ba talaga ang Diyos? Talaga bang ang Diyos ay merciful? Talaga bang ang Diyos ay mapagmahal? At nang dumating po ang ating Panginoong Jesus, ipinakilala po niya na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. At sinabi po sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn it, or to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Listen po, ito po, napakahalaga po ninyo mga kapatid.
The reason why the Lord Jesus Christ incarnated is for Him to introduce Himself. Para ipaalam ng ating Panginoong Jesus sa buong mundo, ako ang Mesyas at ako ang anak ng kataas-taasang Diyos. Manampalataya kayo sa akin para kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang ang ating Panginoong Jesus ay ipanganak, ipinangaral ho niya ang mabuting balita. Sinabi niya sa mga tao, "Oy mga tao, may pag-asa pa kayo. May kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Naparito ako upang ang inyong mga kasalanan ay mapatawad." Kaya mga kapatid, kung titingnan ho ninyo, kung susuriin po natin ang Biblia, wag ho kayo ma-o-offend sa sasabihin ko. Wag ho kayo ma-o-offend sa sasabihin ko. Ang ating Panginoong Jesus, wala ho siyang itinuro dito sa mundong ibabaw kundi sarili niya. Napansin niyo yun? Ako. Iyon ang itinuro ng Panginoon. Kasi siya yung katotohanan. Itinuro at pinatotohanan niya ang kanyang sarili sapagkat iyon po ang dapat maunawaan ng mga tao. Tanong, eto, itinatanong to ng mga tao, si Jesus ba ay nagpakilalang siya ang Mesyas? May mababasa daw ba tayo sa Biblia ng ating Panginoong Jesus ay nagpakilalang Mesyas? Meron po. Meron. Tingnan mo natin sa John. Mali po yung verse ko, hindi po John chapter 14 to. Sorry, hindi ko po nabago. Ito po ay John chapter 4 verses 21 to 26. Ito po yung nakikipag-usap ang ating Panginoon doon sa babaeng Samaritana. Uumpisa ko po sa verse 21. Sa Tagalog ko na lang po babasahin, sabi dito. Sinabi naman ni Jesus, "Maniwala ka sa akin. Darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan." Ito po sa verse 25, take note. Sinabi ng babae, "Nalalaman ko pong darating ang Mesyas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng mga bagay." Verse 26, ano ang sabi ng Panginoon? "I who speak to you am He." Ako na nakikipag-usap sa iyo, ako ang tinutukoy mo na siyang Mesyas. Mga kapatid, napakalinaw ho dito. Ang Panginoong Jesus nagpakilala na siya ang Mesyas. Actually, pati po sa mga eskriba, sa mga pariseo, hindi ba, sabi nila, humingi po sila ng mga palatandaan. Kung ikaw nga ang Mesyas, diretsuhin mo na kami. Pero mamaya, babalikan ko po yung mga tanong na yun. So dito po, makikita po natin dito na ang ating Panginoong Jesus, ipinakilala po na siya ay Mesyas. At paano po niya pinatunayan na siya po ay Mesyas? Sa paggawa po niya ng mga himala. Sa John chapter 5 verses 31 to 32, sabi po dito, at saka po 36 to 37. But I have greater, sa verse 36, "But I have a greater witness than John's." Ito "For the works which the Father has given me to finish." Tingnan niyo to. "The very works that I do bear witness of me that the Father has sent me. And the Father Himself who sent me has testified of me." Alam mo ba ninyo kaya gumawa ang Panginoon ng himala? Kaya po siya nagpagaling ng mga may sakit? Kaya po siya bumuhay ng mga patay? Kaya po siya nagpakain ng libu-libong mga tao mula sa ilang pirasong tinapay? Kaya ho siya lumakad sa ibabaw ng tubig? Kaya ho pinatigil ho niya yung mga dilubyo, yung bagyo, yung mga ketongin, pinagaling po ng ating Panginoon, yung mga blind from birth, na walang pag-asa medically na sila ay makakitang muli. Sila po ay nakakitang muli. Ang lahat ng mga himalang ito ay ginawa ng ating Panginoon upang patunayan na siya ang Mesyas at siya ang tagapagligtas ng sanlibutan ito. You see, brothers and sisters, the mission of the Lord here is to here on earth is to testify, to prove, and to let the whole world know
that He is the Messiah and the Son of the living God. Lahat po na yan para po patungkol sa Kanya. Lahat po ng ginawa ng ating Panginoon ay para makilala. Ano ba yung unang-unang preach ng ating Panginoon? Matthew chapter 4 verse 17 yata yun. Wala sa outline ko, bigla ko lang po naisip. Ano yung unang-unang preaching ng ating Panginoon? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Hindi ba? Magsisi kayo sapagkat ang kaharian ng Diyos ay malapit nang dumating kasi nandito na ang hari. Iyon po yung preach ng ating mga, sabi ng Panginoon sa mga apostol niya, isinusugo kayo to preach the good news. Ano yung good news? Narito na ang kapatawaran ng kasalanan, narito na ang Mesyas. Mga kapatid, ang misyon ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, kaya po siya ipanganak, ipakilala sa buong mundo na siya ang Mesyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Kaya kayo po ay hinahamon ko. Ito rin ho yung misyon natin. Ang misyon ho natin, ipakilala sa mundo na may kapatawaran ng kasalanan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho natin dapat i-share ang napakaganda ng church natin, napakagaling natin, na ito ang dapat mong gawin, na dapat ay ganito ka. Hindi ho yun ang i-share natin sa mga tao. Ang i-share ho natin, kung ano po ang i-share ng ating Panginoon, ipakilala si Jesus Christ as the Messiah and the Son of the living God. Ngayon, kanino ko pa sinasabi? That Jesus Christ is the Son of the living God. Meron bang mga talata sa Biblia na claim na Jesus Christ na siya ay Diyos? Meron ba tayong mababasa sa Bible na si Jesus Christ nag-claim na siya ay Diyos? Tingnan ho natin. Sa John chapter 8 verses 54 to 58, unawain ho natin, sa Tagalog ko na lang po uli babasahin. Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpapangaral sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking Ama na sinasabi ninyong Diyos ninyo. Hindi ninyo siya kilala, ngunit siya kilala ko. Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y nagala. Verse 57, sabi ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang. Paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Ito ang sagot ng ating Panginoon sa English. Sabi dito, Jesus said to them, most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am. Then they took up stones. Nagsidampot sila ng mga bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Alam mo ninyo mga kapatid, kung tayo po ay magbabasa ng Biblia upang maunawaan ho natin yung ibig sabihin nito, kinakailangan hong bumalik tayo dun sa kultura nung unang panahon. Kung paano ho nila nauunawaan yung mga insidente at mga kwento upang maunawaan po natin kung anong ibig sabihin. Alam ho ba ninyo nung sinabi ng Panginoong Jesus to, before Abraham was, I am? Ang ginawa ng mga Hudyo, naiintindihan nila eh. Ang ginawa ng mga Hudyo, dumampot sila ng mga bato, sabi, blasphemy! Blasphemy! Kailangan mamatay dahil nagpapakilala kang Diyos. Alam mo niyo si Moises, nang siya po ay sinugo ng Panginoon sa mga Israelita na nasa Ehipto, ang sabi niya sa Panginoon, sabi niya sa Diyos, ano yung sasabihin kong pangalan mo? Hindi ba? Ano yung sasabihin kong pangalan mo na nagsugo sa akin? Alam mo ninyo kung ano ang pakilala ng Diyos sa Kanya? I am. Kaya ho sa konteksto ng mga Hudyo, ang sino mang magpakilalang I am, pinapantay niya ang sarili na Diyos. Kaya nang sinabi ng ating Panginoong Jesus dito, most assuredly I say to you, before Abraham was, I am. Sinabi niya, ako ay Diyos. Kaya ang mga Hudyo na hindi nananalig sa Kanya, pumulot ng mga bato at siya ay babatuhin sapagkat ito raw po isang blasphemy. Sa John chapter 10 verses 22 to 33, maliwanag din kung sinasabi dito. Tignan na lang ho natin dito sa, basahin nyo na lang humamaya, pero sa John 10:29 na po ako mag-uumpisa. Ang sabi po dito, my Father who has given them to me is greater than all. And no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one.
Ano po ang sabi ng Diyos, ng Panginoon? Ako at ang Ama ay iisa. Alam mo ninyo, may mga ministro, may mga pastor magsasabi, ang ibig sabihin niyan, hindi naman niya ipinapatay ang sarili niya sa Diyos. Ang sinasabi lang niya, sila iisa ng layunin, sila iisa ng plano, sila iisa ng kalooban. Kung paano gusto ng Diyos Ama na iligtas ang mga tao, hindi yung kalooban na gusto ni Jesus Christ na masunod, sapagkat iisa ang kanilang kalooban. Pero tingnan ho natin kung ano again ang reaction ng mga Hudyo. Tingnan ho natin ang reaction ng mga Hudyo sa verse 31. Sabi po sa Tagalog sa verse 31, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Again, babalik tayo sa konteksto ng mga Hudyo. Nang sinabi ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa, ang ibig sabihin sa konteksto ng mga Hudyo, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, nagpapakilala si Jesus Christ na siya ay Diyos. Amen po? Mga kapatid, ang Panginoong Hesus, uulitin ko po, kaya po siya nagkatawang tao upang ipakilala sa buong mundo na siya ang Mesyas, siya ang sugo ng Diyos, ang anak ng kataas-taasang Diyos na magliligtas sa ating mga tao. Ano yung palatandaan na ibinigay ni Jesus para patunayan na siya ang Mesyas? Ano yung mga palatandaan na ibinigay ng Panginoong Hesus para siya ay siya ay tunay na Diyos? Una, yung mga himala, at yung pangalawa, yung sinasabi ko po sa inyo kanina, yung mga tao po, yung mga eskriba at mga pariseyo ay humingi ho ng palatandaan. Humingi ng palatandaan, sabi po dito sa Mateo chapter 12 verses 38 to 40. Sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, Guro, maaari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos. Naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng nabuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Ano yung ibig sabihin ng ating Panginoon dito? Ito po actually ipinaliwanag po niya sa mga later text. At ang paliwanag po dito, ito po yung propesya ng ating Panginoong Jesus na siya po ay mamamatay ng 3 araw. Natulad daw po ni Jonah na kinain ng isda ng 3 araw, ay siya rin po ay mapupunta sa ilalim ng lupa ng 3 araw. Ibig sabihin siya po ay mamamatay. Ipinaliwanag po ito sa John chapter 2. Ito po yung kahalintulad dito. Ano po ang sabi sa John chapter 2? So the Jews, ito naman yung mga Hudyo. Ito, what sign do you show to us since you do these things? Jesus answered and said to them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up again. I will raise it up. Then the Jews said, it has taken 46 years to build this temple and will raise it up in 3 days. Pansinin ho natin yung verse 21. But he was speaking of the temple of his body. Therefore, when he had risen from the dead, his disciples remembered that he had said this to them, and they believed the scripture and that the word which Jesus had said. Mga kapatid, hinanapan siya ng mga Hudyo, ng mga eskriba, ng mga pariseyo. Anong palatandaan ang ibibigay mo sa amin na ikaw ang Mesyas? Ang sabi ng Panginoon, ako'y mamamatay at sa loob ng 3 araw ako ay nasa ilalim ng lupa. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, ako ay mabubuhay na mag-uli. Tanong ko sa inyo, nangyari ho ba ang bagay na yon? Ang Panginoong Hesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, namatay at makalipas ang 3 araw, siya po ay nabuhay na mag-uli. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ ang Mesyas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Nang ang ating Panginoong Hesus po ay mabuhay na mag-uli, lahat po ng claim niya ay katotohanan. Kaya't mga kapatid, ito po yung kanina ko pa sinasabi, ang dahilan kung bakit ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawang tao ay upang ipakilala sa buong mundo na siya ang Mesyas
ang tagapagligtas ng sanlibutan at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Sa susunod pong linggo, actually dalawa po yung dahilan. Sa isang linggo po, or kung hindi sa isang linggo, sa 3rd or 4th Sunday, ang pag-aaralan naman po natin yung pangalawang dahilan kung bakit naparito ang ating Panginoon, yung first advent niya, yung pinaka-mission niya dito sa lupa. Ano ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesus na nagligtas sa ating mga tao? Pero ngayon po, magko-conclude lang po tayo dito sa John chapter 20 verses 30 to 31. Ang sabi po dito, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. 31, pakinggan mo natin. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. That is why Jesus Christ incarnated, to testify of the truth that He is the Christ and He is the Son of God. But now po, let me just clarify this thing to you po. Jesus came to proclaim that God loves us and that God is faithful to His promise to save us. Ito ho yung ipinapakilala ng ating Panginoon. Sino po dito yung nakakaalam ng meaning ng pangalan ng ating Panginoong Jesus? What is the meaning of the name Jesus? Ang Jesus po, sa Greek word, ito po ay Jesus. Jesus with letter I. Kasi wala pang letter J nung unang panahon. Sa evolution na lang ng grammar and literature, kaya po nagkaroon ng letter J. Sa Hebrew, ang pangalan po ng ating Panginoon ay Yeshua. Yeshua. Yung Yeshua po, itinatranslate din po ito na Joshua. Ang ibig sabihin po ng salitang Jesus, ng name ng ating Panginoong Jesus, is God is salvation. Or God saves. Everybody say, God is salvation. God is salvation. Ayan, mahina po. Lakasan po natin. God is salvation. God is salvation. Praise the Lord. Listen very well. The Lord Jesus incarnated to proclaim the year of the Lord's favor. That there is forgiveness of sins by the shedding of the blood of the Lamb of God. And that is through the crucifixion and death of the Lord Jesus, the Messiah and the Son of the living God. But this is the thing. He died because of our sins. But He resurrected because He is the Son of the living God. He is the truth that will set us free. The absolute truth of God is hidden in Jesus. If you will be able to know Jesus, then the truth will be revealed to you and you will be set free. Ito po ang katotohanan at ang ating Panginoon ay naparito sa lupa upang ipakilala niya that this is the year of the Lord's favor. Naririto ako ang inyong Mesiyas upang kayo ay magkaroon ng pag-asa, upang kayo ay maligtas, upang magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ang Panginoong Jesus ay nabuhay na mag-uli upang selyuhan, upang patunayan na siya ang anak ng kataas-taasang Diyos. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin.